ako ay nakadarama na ng mga hindi pangkaraniwang mga eksperyensya sa buhay. Noong 1986 hanggang ngayon, marami akong sinasabi na talagang nagaganap sa ibang tao at sa buhay ko. Ito ang tinatawag natin sa ating pananalita na krus sa dila at yung tinatawag na pangil ng kidlat. Pag sinabi ng isang kamukha ko na channel or medium na magaganap ito, nagaganap ito. At pagsasalita nito ay spontaneous at hindi ni-rehearse o sinanay. Kaya mula 1986 hanggang ngayon, lahat ng sinasabi ko ay naganap. Ngayon, itong mga kaibigan na ito, una silang nagpakita sa akin noong 1996, March 1, First Friday. Sinabi nilang, ako si Luis, ako si Arman, hindi ka namin pababayaan, tawagin mo lamang ang pangalan namin, nasa tabi ka na namin. Ito ang tinatawag na covenant, yung kontrata o pangako nila na habang buhay, ako ang kanilang kaibigan. Hindi ito yung kaibigan natin. Social friend, commercial friend, business friend. Dahil sa kanila, iba ang batas ng kaibigan. Kaya tama ka o mali, sa iyo sila. So, sila, pinagtatanggol ako laban sa lahat ng sumisira sa akin, umaapi sa akin, at iba ang panuntunan nila, iba ang batas nila. Ngayon, ang kanilang mundo, iba rin sa mundo natin. Ang batas nila, wag lang ako na kanilang mensahador mag-aapi ng mahirap. So ang kalaban natin, yung mga taong gumagawa ng katiwalian at panlalamang o pang-aapi sa kapwa nila. Kung ako ay pinagsabihan ng hindi maganda, kung ako ay binalakan ng hindi maganda, nasa likod ko sila. Sila ang gumagawa ng paraan para yung mga tao na malulupit o nagkakamali o nahihiwalay sa landas, tunay na landas, magbago. Ito ang tinatawag nilang parusa sa pamamagitan ng sakit, kamalasan. Sila lahat ang gumagawa ng paraan na yan. Dahil para sa kanila, ang tunay na kaibigan, kamukha ko, talagang ipagtatanggol nila, no matter what. Hindi kamukha sa ating sistema, tayo ay maghahain ng demanda, kukuha tayo ng abogado, tapos sa husgado, magkakaroon ng katiwalian, tapos matatalo tayo o mananalo tayo, hindi base sa ebidensya. Hindi ko sinisiraan ng hustisya ng sistema ng Pilipinas, kundi yung mga tao talaga sa gobyerno na talagang walang ginawa kundi magnakaw. Kaya anong ginagawa nila dito sa mga ito? Binibigyan nila ng sakit, binibigyan nila ng kulang parusa. So it's a one-man tribunal. Si Luis, si Arman, si Angel, sila ang hukom, sila ang tigausig, sila rin ang sheriff or executioner. So, mabilis ang hustisya. Oras na ako'y dayain, oras ako'y hindi pagbigyan o hiyain, silang nagtatanggol para sa akin. Ngayon, may mga pagkakataon naman na sa buhay ko, habang ako'y naglalakad, nagsasalita, meron silang gustong ibigay na mensahe sa tao na magaganap dahil meron itong kaugnayan sa darating o kaya sa nakaraan para baguhin ng tao. Ngayon, nakakapagsabi ako ng mga bagay na hindi ko gusto pero magaganap. So ito talaga ang kaloob na ibinigay nila sa akin. Habang buhay, kahit anong oras, tawagin ko sila. At kahit hindi ko kailangan, alam na nila kung sila ay darating.
Kaya ito yung lifetime covenant. Buong buhay na kontrata na ako ay ipagtatanggol nila na walang kapalit. Off. Off. Judge Floro, ayon sa iyong mga paliwanag, ang duwende ay nakatutulong sa mga tao at sa iyong mga kaibigan. Ngayon ang tanong ko, Judge Floro, ay ang mga tao ba, ang iyong mga kaibigan o ikaw mismo ay makatutulong sa mga duwende? Alam niyo po, napakahiwaga ng daigdig nila. Ang kasagutan dyan ay isa lang. Ang mga tao ay bulag. Bulag ang tawag nila sa atin kasi hindi natin nakikita sila at lalong-lalo na hindi natin nakikita ang mga taong dapat natin tulungan. Halimbawa, tayo, nakikita natin yung mga nagpapalimos, nakikita natin yung mga nanghihingi ng tulong, nakikita natin yung mga hindi kumakain, at napakarami pang iba. Pero, pag may nanghingi sa atin, sasabihin natin, iyan, malakas naman yan, at sindikato yan sa Quiapo. Hindi ganun kasi. Kasi mapalad tayo ay pinanganak na nagbibigay, sila ay minalas na habang buhay na manghihingi. Ngayon, kung tayo ay mga bulag, hindi natin nakikita yung mga kaibigan at hindi natin lalong-lalo na nakikita yung mga mahihirap na hindi natin matulungan at inaapi pa natin sila, karamihan sa atin, paano natin matutulungan yung mga kaibigan na tumutulong sa atin, yung mga duwende na pinagtatawanan ng mga iba at inaakusahan na talagang hindi naman totoo, nakikita nila tayo pero tayo hindi natin nakikita sila kasi high-tech sila. Masyadong advanced sila, ahead sa atin. Hindi nangangahulugang hindi sila totoo. Napakaraming investigasyon dito, kamukha ni Father Jaime Bulata o SJ ng Ateneo. Marami siyang sinulat dito. He is a multi-awarded Jesuit priest worldwide na recognized father of Philippine psychology. At marami pang nagsulat, kamukha ni another Jaime Licauco, a renowned psychic writer, na talagang may ebidensya scientifically and otherwise na talagang totoo itong mga duwende. Yung mga hindi naniniwala dito, talagang